Alright. Champion with Lassie. Alright, what's up mga ka-angler? Welcome back once again sa isa na namang fishing adventure. At ngayon, mag-offshore jigging na naman kami. So, andito na kami sa aming spot. Good morning! Kasama natin ngayon si Mac Fishing TV pa rin. Ayan, nakadrop na siya. So, nasa about 70 meters kaming spot. So, explore lang kami dito kasi first time namin dito sa spot na to. So, ayun na nga. Gamitin natin yung Good Catch Sirena Jig, 240 grams na blue pink silver zebra. Yan. So, medyo pailawan natin para makinang-kinang, may glow siya. So, yung rod na gamit natin ngayon is yung Solo-C Jigger, mga ka-angler. Ayan, so nakapares siya sa Osha Jigger na 2000 series lefty. Ayan, narrow mid gear. Ayan. So, ito is max 450 grams. So, alam niyo na to guys kasi lagi natin ginagamit ito noon. So, ayan na nga. So, may nangyari kasi sa paborito natin na rod, yung Benham Rice. So, human error guys, naputol. So, mali yung pagka-hook set ko nung naka-hook up ako ng twin hook up, dalawang isda. About magti 10 kilos, 9.7 kilos to be exact yung dalawang isda na na-hook up natin, nag-grouper. So, yung mga hindi pa nakapanood doon, ayun na, ilalagay ko sa may description ng video na to yung link niya para mapanood nyo. So, ayun na, kaya nung sabi ko, human error, kaya nabali yung rod natin. So, kahit gaano kaganda yung rod mo, kung mali yung paggamit mo or accidentally mali yung pagka-hook set mo, possible na mabali talaga. So, kagaya nung nangyari sa akin nung last. Alright, tapos twin hook up pa, mabigat pa, ayun, nabali. Ayun, dropping na tayo mga angler. Alright. Pwesto tayo dito sa kabilang bangir. So, tingnan natin kung may papahook up agad tayo. Mamaya na tayo mag-tutorial about sa tamang pag-hook set pag nakahuli ka ng isda. Ayan. So, tatlo lang naman yung i-consider mo dyan. Yung position ng rod mo, yung slack line, at saka yung lakas ng pag-hook set mo. Oo, mag-iba na. Mamadaan. Maganda nga yung mga gusto. Paghuli muna tayo guys ng isda bago natin ituloy yung tutorial natin ngayon. Para naman na isda to yun. So ganun lang guys, fish on. So ganun lang ang pag-hook set. I-reel in muna yung slack line pag naramdaman yung bigat ng isda at saka i-hook set. Alright. Tapos ayun na. Mga lapo-lapo siguro to magaan lang umakyat eh. So first drop natin is strike agad. Fish on. Wala pala. Ayan na, malapit na to. Lapo-lapo. Ay! Ano to? Ay! Ano yun? Talakitok. Talakitok. Malit na talakitok guys, pang ulamin. Ayan o, half kilo. Champion. Alright. Dito ka na. Ayan yung first catch natin mga ka-angler. Ano to ayun, gamit natin yung Sirena Jig. Nakadawi agad. Half kilo. Kulang na half kilo. Mga 400 grams. Alright. So ayun na nga, mag-drop ulit tayo habang active sila. Alright. So ayun na, kasasabi ko lang kanina, tatlo yung i-consider nyo pag dating sa hook set. Yung position ng rod nyo, yung slack line, at saka yung lakas ng pag-hook set nyo. So magandang position ng rod pag nag-hook set, dapat ganyan guys, huwag nakatagilid. Kung asan yung jig nyo, kunyari andun yung jig nyo, dapat pag ganun din kayo mag-hook set. Kung andito yung jig nyo sa baba, pag ganyan kayo mag-hook set. Okay, isasabay nyo lang sa ng line guide nyo. Okay. Ang nangyari kasi sa akin nung last, yung jig ko andoon sa kabila ng dito banda. Okay. Tapos pag hook set ko pa ganun. So, yung pag-bend ng rod ko, hindi siya pa ganun. Okay, pa side. Ayun. Tapos may slack line.
Kaya nabali. Alright. So bali ang nangyari, since may slackline yung line ko, hindi ko na reel in lahat. Nung pag hookset ko na ganyan, andito na, naka high stick na yung rod. Yung pick ng hookset ko, naka high stick na ako. Kaya nabali siya. Kasi nga may slackline. Kung walang slackline yun, pag hookset ko sanang ganun, dito lang siya. Ayan. Pero ang nangyari, since maraming slackline, nagulat kasi ako. Dito siya. So nabali. Tapos yung bend ng rod pa side. So ganun ang nangyari. So yan na nga guys. Unang-una, pag naramdaman nyo na may strike, i-reel in nyo kaagad. Okay? Mabilis na reel in. Pag naramdaman nyo yung bigat, saka nyo yung hookset. Alright? Tapos dapat yung position ng rod nyo, ano nyo, tignan nyo rin. Huwag kayong basta hookset na hookset. Hindi dapat nakatagilid. Kung andun yung line nyo, pag i-hookset nyo, huwag pa ganun. Medyo i-ganon nyo rin. Isabay nyo dito sa may ano. Medyo i-side nyo rin na ganyan. Kasi andun yung line nyo eh. Para sasabay lang yung rod nyo pag ganun din yung bend nya. Hindi pa side. Tapos yung lakas ng hookset, ayun, huwag masyadong malakas, yung tama lang. Huwag masyadong ma-excite. Ganun lang. Saka hookset mo, 2 beses, ganyan. Pwedeng 3 kung alanganin ka. Pero ako usually 1 to 2 lang ako nag-hookset. Pero kung una na alam ko na na-hookset ko na talaga, hindi na ako nag-hookset. Minsan kasi pag nag-hookset ka parang kulang eh. So panigurado, i-hookset mo pa. Ang kagandahan nun, kakapit yung isang hook pa niya sa may tail ng jig mo. Kasi usually ang kinakagat ng isda is sa may head part. Mostly guys, mostly. So para kumapit yung nasa tail part, pwede mo i-hookset ulit. So mangyayari, gagalaw siya, pwedeng ma-hook sa katawan niya. Ganun. Guys, I hope naiintindihan niyo yung explanation ko. Basta ako na i-consider nyo guys, slackline, reel in muna. Okay, yung position ng rod, tapos yung tamang lakas lang. So yun lang po ang tutorial natin ngayon. At magpo-focus na ako manghuli ng isda. Ayan. Ayun mga ka-angler, ibahin namin yung position namin kasi iba yung drifting namin eh. Hindi papunta doon sa gusto namin na pupuntan. Iba yung agos na. Gusto mo yung namin, masuwid namin yung may mga corals yung may mga sasabitan para mas siguradong maisda, para hindi sayang yung oras. So yan yung hinihila ko na to is ito yung tinatawag na parachute. Ayan. Ito yung anchor para hindi gaanong mapadpad yung jig natin pag malakas yung hangin o yung alon, parang pampigil sa bangka para hindi na iiwan yung jig. So yun, maabil nyo to guys sa Good Catch Fishing Supply. Yan. Alright, andito kami sa aming second spot mga ka-angler. Walang dawi dun sa una namin pinuntahan. Maliit lang na talakitok at saka yung pumutol sa linya natin. Subukan namin dito. Ayun, Fish on si Mac Fishing TV guys. Tingnan natin kung ano yan. Ayun nice size, 1 kilohin. Nice champion. Yee! Baka first drop strike na naman to sa 4th stop. Fish on na. Sabi ko na nga ba, fish on agad sinalo. Fish on si Mac Fishing guys Nice one. Another red lapo yan sigurado. Mabigat. Ang ganda ng pagka-drop ng lure niya guys Sakto sa bungangan ng isda. Nakaabang. Alam niyo yung yung one tamad parang ganun. Naghihintay lang yun. So, wow! So, lapo-lapo nga. Visit. Ayun guys, lapo-lapo. Bato, lapo-bato guys.
Uy, ito. Ito. Ito ang isda to. Ayan. Yes, sir. Yes, sir. Uy. Mukhang 2 kilo yun to. Lumalaban eh. Ganito yung pakiramdam ng malapit na to. Yan, 1 line na lang. Yun, no? Yun na, leader line, guys. 2 kilohin. Alright. Champion. Yes, sir. Alright, mga ka-angler. Ang ating second catch. Isang red lapu, red coral trout, tama ba? Ayan o, mga 1.5 kilos. Yay! Champion! Nadagdagan yung red lapu ni mag-fishing. Kaya mag-drop ulit tayo mga ka-angler. Baka sakaling may mahuli tayong twin hook up ulit at hindi mabali yung rod natin. Ganun. Ayun guys, ang latest hook up ni Mac Fishing. Ayun guys, may ilan niya sana yan, malapit na. Nadali niya sa bundok ng Lapu-Lapu, Mount Lapu-Lapu. Ano kaya yan? Parang hindi Lapu-Lapu eh. Tumigil. No. Sana 5 kilohin yan pag Lapu-Lapu yan. Ay, dito pala. Uy, long nose. Long nose oh. Long nose, ang laking long nose. Grabe, suwak na suwak. Mga 5 kilohin din ah. Tanalo guys oh. Kaya pala ganun yung laban niya eh. Oops. Wala nang kawala yan. Laki yan, mga 5 mahigit no. Ayan oh. Mamaya pa yung pang-ihaw. Mga 6, 5 to 6 yan. Panalo guys. Uy, ay sayang. Saktong iangat ko eh. Ginanon niya yun. Ayan. Kinuha niya. Alright. Another lapu-lapu to. Nasaan ka na? Ayun. Ayun. Uy, pakul pala. Yes sir. Grabe. Ayun o. Pakul. Isa lang. Champion. Ayan mga ka-angler, ang ating third catch dito sa fourth spot namin. Isang good size pakul. Papakul. Papakul. Ayan o guys. Malakas to ah. Mula taas, pababa. Pag ganun. Pang third strike ni ano, Mac Fishing. Drop ako. Ano kaya yun? Long nose daw. Ayun oh. Yung asawa niya guys, ang laki din. Mas malaki pa ata yan. Ay, parehas lang. Ayun oh. Asawa niya. Grabe. Nice catch. Long nose ulit. Champion. Malakas na lang yung strike naman yun. Denive niya siguro pa bu. Tagal yun, matagal ang ano eh. Mukhang gustong-gusto nila lang blue pink ah. May glow yan. Oo pala no, may stripe pala. Oh yun, uy ito rin. Uy grabe yung strike din ito. Long nose din to guys. Grabe. Parang ganyan din. Long nose din siguro. Sulatan mo ng long nose. Grabe.
Long nose to guys, long nose. Mahirap iangat eh. Uy! Uy! Sweet and sour, masarap nito. Uy! Uuwi na yung lapo-lapo mo bro. Get up, get up. Yan, panalo. Yan, nakadali na naman si Good Catch Sulusi. Gamit natin yung bulaklaking jig natin, yung disposable. O, pag andito kasi kami sa mga batuhan, yung mga disposable na jig yung ginagamit namin. Oh, yan mga master, tip pala para makatipid kayo. Kung magsa-target kayo ng lapo-lapo, kasi nasa batuhan lang ito mga gamit. Ayun ang mga ka-angler, 3 linya na lang. Yellow lane na tayo, yellow lane. Siguro long nose emperor din to, gaya nung nahuli ni Mac na dalawa. Ayun, long nose, kitang kita. Longnos nga rin, no? Grabe, ang dami nila dito. Ay, lalaki bro! Uy, parehas nung una. Ano yun mo kasi parang sige, tira. Yes! Yung ating third catch. Laking emperor fish. Sigurado ito yung PB ko na emperor fish. Parang nasa 7 kilos ah. Patingin mo bro. So, 6 or 7. 6 or 7, ang laki oh. So ayun mga ka-angler, mag-angat na tayo. So, goods na goods pa rin yung ating fishing adventure kasi nakadali tayo ng mga quality fish at saka mamaw pa. Nakadali kami ng mga 3 emperor, long nose emperor, tapos 3 red lapo, may pakul pa. Kita-kits ulit tayo sa susunod na fishing adventure namin. Until next time, fish be with you!